Esports, magkakaalaman na tayo. As early as now, ibigay ko na sa inyo kasi mukhang nagkakapalitan na ng pokes dito sa mid. Alam mo, isa sa mga naging kwento ng Onyx Esports coming into this tournament is yung the fact na nakarest na sila at the same time, bumalik silang mas disiplinado na team. Kaya with their current lineup, they can actually display the discipline that they have been using para makaabot sa Grand Finals dito. And at the same time, naging problema din kasi ng mga teams kontra Onyx Philippines is if hindi mo i-match yung aggression ng pagja-jungle ng King Kong and the rest of the Super Family, mahihirapan at mahihirapan ka. Magsi-steamroll ka eh. Kumbaga, yung bawi mo talagang medyo kailangan miracle Tama. worker ka para mabawi mo. Pero ito na ang oras ng Grand Finals. Game number 1. The Grand Finals match between Onyx Esports and Onyx Philippines. Nagkakakuha na sila ng oras pero kailangan nilang kuhanin ng serye para sa kampyonato. Here comes King Kong into the middle lane. Revitalize mula dito kay Kiboy para mabuhay siya. Pero yung mga cables ay nandoon para mapatumba yung kabayo. Nagkaroon nila ng trade. Nakakuha ng roamer ang Onyx Esports dito. 1-for-1. Parehong-pareho, both junglers nakasecure ng kills. Kyrie dito. Buti na lamang wala pang Queller para mapitas doon si Super Friends. Pero both roamers din naman ang namatay para sa dalawang kupunan na Onyx. So ngayon, alam naman natin na pag funny ka, sobrang importante ng purple buff mo. If bago pa mag-turtle, kailangan mo makasecure to. Yep. And we could expect Onyx Esports, especially Keyboy, with the Hylos to be invasive as possible. Oo, pero ito naman yung typical maneuver ng dalawang team na to. Yung sisilipin lang nila yung pagong tapos hahayaan lang nila mag-buff muna Tama. yung kanilang mga jungler for the efficiency play ng kanilang experience and para din makakuha sila ng level advantage. And so far, wala pang nag-turtle. Ayaw nila. Sabi nila, masyado kami magaling mag-retrian sa isa't isa. Ito na lang mga kunin namin, yung mga greens. Kaso nakita ni King Kong, wala si Kyrie. Pero airstrike mula dito kay Super Prince, tinamaan sa may bandang likuran. And nandun din naman si Brusco to zone out Onyx Esports and makukuha ni King Kong yung pagong. First primary objective goes to Onyx Philippines. Nagamit na nga din yung Frigid Glacier doon ni Sans. Walang tinamaan for the side of Onyx Philippines. Imagine mo ang layo ng pinanggalingan ni King Kong. Hindi nga sa sarili ng jungle siya nanggaling eh. Kumbaga, kumuha muna siya ng purple buff, tapos kumuha ng jungle creep doon sa baba ng Onyx Esports. Oo. Saka sumama. Narinig niya kasi, sabi niya, boss, may bumabaril. Ay, may washing-washing ako narinig eh. Hindi na, pag automatic niya kay King Kong, sabi niya, nasa same side kami ng jungle. Tama. And feeling ko may Sigma rule dito, si King Kong. Kung nasan yung jungler ng kabila, doon ako sa kabilang side ng mapa. Oh, parang kumbaga literal na mirror. Nagmi-mirroran lang yung ating dalawang junglers. Oy! Dito si King Kong! Pero kill! Bigla si Lone Pay na wala sa mapa! Sabi nga natin, pag may funny, huwag kang dadaan sa eskinita dahil yan ang pwedeng mangyari. Ngayon, Onyx Esports man gusto bumawi, Ginlor. Ano masabi mo? The Glorious Pathway? Ano yun? Tawag doon? Ano yan? Pathway lang. Hindi siya glorious. Hindi siya glorious. Hindi na naman siya shameful. Tama. Ano lang, The pathway. The pathway lang. Oh, pero yun lang, na-ferret airstrike dito si Sans. Tutumba yung Aurora, wala siyang passive dito. And lumilipat pa si Prince, hindi pa siya tapos. Siya na nagzo-zone. Sabi niya, ako na talaga lahat. Si Prince na naman talaga ang lahat para sa Onyx Philippines. Last time na nakita natin ang kanyang Farsa, pero teka lang Kelra, okay, gumamit ng isang Death Sonata, nakakatikim dito si Severo, pero going back to Super Prince, ito yung tipong mid laner na alam mong yung position niya, hindi safety eh. Oo. Gusto niya aggressive yung position na pwede maasahan from this Farsa. Marami tayong mage na tinawag natin, ang gagaling mag-positioning. Tama. Pero ito, iba yung positioning ni Super Prince. Tinapatan niya lahat ng position. Gusto niya maging mid, gusto niya maging roam. Tama. Kulang na lang gusto niya maging jungle eh. Retrain niya na rin yung Lord eh. Lahat na eh. Lahat na. Di nga ako magugulat pag isang game si Super Prince naka-retry pati si King Kong eh. Oo, kumbaga, Kakagawan na niya mismo si King Kong. new strategy. Pero ito, Onyx Philippines, nakapwesto na naman sila sa pagawang. Kyrie, still lurking in the back of the frontliners ng Onyx Philippines. Ganito lang talaga yung playstyle na ipapakita nila. Yung pokes na manggagaling mula kay Super Prince at Kelra magiging sapat na yan. Kasi may mga jump brothers naman eh. Nandyan naman yung Gatot Kacha, nandyan yung Edith. Tapos ultra follow-up lang din talaga si King Kong. Marami kang kailangan iwasan. Pag ikaw ang Onyx Indonesia. Guys, tatawagin na namin Indonesia para walang kalituhan. Onyx Indonesia. Kasi may AOG, may feathered airstrike na mangyari, and later on, if maka-scale up na si Kelra, dadating na yung Death Sonata, pero Onyx Esports, Onyx Indonesia, sinisimula na ang turtle. Glorious Pathway, nilapag na dito ni Kiboy, pero nandun yung mga cables mula kay King Kong. Nakapatas ng energy, siya pa makakakuha ng pagong. Napaka-simpleng objective lang for Onyx Philippines, pero hindi pa sila tapos. Brusco goes in with the avatar of the Guardian. Yung washing machine ay napakasakit, pero nandun yung hampas ng passive ni Brusco, taking down the enemy roamer on the side of Onyx Indonesia. And transition
mission na naman si Mr. Efficiency King Kong. This time, after securing the second turtle, mabibigyan kaagad nila yung middle lane turret ng Onyx Esports habang si Kirk din naman ay nagtatrabaho. Mukhang nagmamadali ang Onyx Philippines. Na si King Kong, muntikan na naman si Kyrie. Aagawan na nga nila ng buff. Ito nga Suyo. Oo, okay nakuha. okay, Pero okay, yung nakuha. airstrike, pinipredict yung flicker kasi wala pa flicker dito si Sans. Sobrang lupit ni Super Prince, pinipredict niya yung future na hindi pa mangyayari. Ganon kagaling, ganon kabaliw, ganon kalakas Oo. si Monster Mage. 2 steps ahead siya, ikaw pabalik ka na. Ganon kalupit. Oo, naisip ni Sans yan, sabi niya kung may flicker ako, patay ako dun. Oo. Usually, ang sinasabi ng mga tao kapag may flicker ako, buhay ako dun. Siya, kung may flicker ako dun, patay ako dun. Grabe si Super Prince, men. Okay, yung psychohan na nangyayari dito, yung psycho battle, ang tawag doon? Basta yun, Psycho Basta yun, Battle. Psycho Ball kasi naiisip ko si Queenie Beer eh. Basta yun, may psychology na nangyayari dito kasi hindi na to reverse psychology. Tama, hindi na to pabilisan kasi ng kamay kasi given na lahat kayo dyan na paldo yung mga kamay nyo, mabilisan. Literal paldo yung kamay. Oo, patalinuhan na lang to. Ang dami na nga nilang singsing eh. Yun kasi sasabihin ko yung mga sing-sing kasi. Oh, Pinakapaldo dyan si Coach Yeb eh. Tama, siya yung pinakamarami. Alam mo tawag namin sa kanya? Ano tawag yun sa Si kanya? Thanos. Tama, tas ngayon dadagdag pa yung singsing niya. Oo. Kulang na lang, dagdagan mo mismo yung daliri niya para kumasya yung mga singsing Kaya niya nga eh, feeling ko nga hinihingi niya na dapat may pang 6, kung may yung team may 6 man, dapat may 6 finger eh. Tama. Yun na yun. Yun na yun. Oh, King Kong, depende sa may top lane, pero nandoon si Kiboy with a high-loss conceal. High-loss conceal. Sinabi mo kasi Midnight kanina na kailangan malamilagro yung pwedeng gawin dito ng Onyx Indonesia para makabawi eh. And Oo. knowing Kiboy na naka-high-loss lang, wala namang masyadong outplayan, kaya kumuha na siya ng conceal. Kaya ako pinapaulit-ulit yun kasi sa'yo ko lang nakita yung high-loss conceal eh. Oo. Ngayon nakita ko na ng Kikiboy, so bali pala flicker in. Mula kay Kirk, tumama rito. Kay Kyrie, and mapapatay nila yung Suyo. Further strike this to zone the other members of Onyx Indonesia from re-engaging into that team fight. Libreng kill ang nakuha dito ng Onyx Philippines. Hindi pa sila tapos. May kable pang pwede makuha dito si King Kong. May energy pa siya. And tatamaan niya rito si Lutfi. Pero may enough HP naman siya. And with the vengeance, mukhang safe. Safe naman dito si Lutfi. Kaso yung purple, hindi. Wala na. Wala nang tinitira ang Onyx Philippines. Para sa kupunan nila Kyrie at Onyx Indonesia with a 5k gold lead. Wala pa tayong 8 minutes. Mukhang makikita na naman natin si King Kong mag-level 15 as they isipin mo, sa sobrang lamang na ng Onyx, nag-turtle sila si King Kong nasa taas. Oo, wala na siyang pake kasi sabi niya, technically, pag pumunta ako dyan, sayang oras. Tama. So habang kinukuha niyo yung turtle, makukuha ko yung XP, may gold at XP sa taas na farm, tapos may green pa siyang katabi. So maximum efficiency. Tsaka kung usapang farm, sabi ni King Kong, pag ako nagpa-farm, dapat wala akong katabi. Tama. Ayaw niya ng katabi, gusto niya sa kanya lahat. Ang tawag dyan ay ang Sigma pattern. Sigma pattern Ang ni King pinakamalupit Kong. na farming pattern sa buong mundo. Bawal ka lumapit. Yan yung Oo. tipong maski kakampi mo, kalaban mo. Tama. Hindi sila pwede makalapit sa'yo. Speaking of lapit so far, si Super Prince, ginagawa na nga yung trabaho ni Brusque sa pag-zone out dahil maski Farsa lang nakikita ng Onyx Esports, maski si Sans tsaka si Kiboy napapalayo eh. Tignan mo, para silang para silang customs. Yung yung hinaharang lahat ng pwedeng pumasok dito sa side ng Onyx Philippines. Tama. And sinubukan ni Kiboy. Kaso nakatingin si Super Prince, sabi niya, sige, isang maling apak mo lang, feathered airstrike kagad yung lalabas dito. Meron ng malefic roar si King Kong. And nandun na yung kanyang damage output, especially with the Blade of Heptasis. Napakataas na kanyang physical penetration. Sabi ni King Kong, teka lang, 9 minutes na, level 13 pa lang ako. Kasi si Kyrie din kasi, magaling trade. Tama. May alam din niya kasi yung Sigma pattern eh. Kaya Oo. kanina nung first turtle, may mirroring na nangyayari doon. Oo. Kasi alam ni Kyrie, kailangan niya ma-match yung jungling speed. Oy, ni oy, King oy, Kong oy, dito. Kela. Pero teka lang Op! Ang hapdi, Death Sonata, feathered airstrike, long range. No! Flicker in! Mula kay Super Prince alongside the last hit, the last bullet mula doon sa Death Sonata in Onyx Philippines, closing in the base of Onyx Esports. Look at King Kong! Solo killing! Kyrie, triple kill para kay Kelra. Lumilipat na yung mga bala in Onyx Philippines. Base na yung kanilang tinitignan. Sa Ferro na lamang ang natitira laban sa 5 Spear of Destruction ginamit para makadelay. 5 seconds bago dumating si Lutfi. Onyx Philippines making quick work. 9 minutes 45 seconds. Maghahintay sila ng minions doon sa taas. Pero nabuhay na si Lutfi. Madedepensahan pa ba to ng Onyx Indonesia? Wala silang minion wave, pero binato na ni Super Prince sa kanya feather strike. Kaya bang i-burst? Hindi. Mabubuhay pa si Lutfi. Pero napakatinding take mula sa Onyx Philippines. 10 minutes in, 10 kills na ang Onyx PH. 1 kill per minute.
10k gold lead and a dominating start para sa ating Sonics. Kukuha na sila ng Lord ngayon para pang formality na lang at matapos na yung laro. Pero grabe, yung pinakita ng Sonics doon sa clash na yon. Even Kelra was flickering in na. Kahit si Kiboy mismo napa-winter crown kasi kinakailangan nila yun eh. Nagulat sila, akala nila ingan poke lang with the Feathered Airstrike and Death Sonata. Kaso fliniker in. Walang ligtas sa pamilyang to, sabi ng Onyx Philippines. Kahit And pamilya tayo. kahit pamilya tayo, kahit kayo, hindi kayo ligtas. And ito yung sinasabi natin, Ingan eh. Walang ligtas sa Sigma Rule. Kapag naka-snowball ng Onyx Philippines, 1k gold lead per minute. 1k gold. Imagine, nag-start lang yun sa napakagandang initiation na ginawa ng Onyx Philippines sa start and securing the first turtle. After that, hindi na nila binigyan ng pagkakataon makahinga yung Onyx Indonesia kasi the moment na may makita si Prince sa mid lane, pipoke niya kaagad eh. Oo. Tsaka kanina talaga, hindi ko kinaya. Sinolo kill ni King Kong. Si Kyrie, walang nagawa si Kyrie doon. Ang kaya niya lang gawin is mag-dash. Kaso ang daming cables pabalik. Pero ito, makakadepensa pa ba ang Onyx Esports? Yan ang mala-impactong tanong. May AOG na nalatag sa may bandang likuran. Hitting 4 heroes and natin yung mga cable mula kay King Kong. Shutting down Kyrie. Kella with the double kill. Napatumba na rin nila yung kanyang high loss. And Feathered Airstrike mula kay Super Prince para maisara ang game. Number 1 Onyx Philippines takes the lead in this series.